Napansin mo na ba ito? Kapag may patay na hayop sa kalsada, halos palaging may isang ibon na unang lumalapit. Hindi aso, hindi pusa, kundi uwak. Tahimik itong lumalapag sa paligid. Tila walang pag-aalinlangan na kakain sa patay na hayop. Kaya napapaisip ang marami, bakit kumakain ng patay ang mga uwak? At bakit sa maraming paniniwala, ang uwak ay tila konektado sa kamatayan? Sa unang tingin, parang kakaiba ang ugaling ito. Maraming hayop ang manghuhuli ng buhay na biktima, pero ang uwak, madalas ay makikitang kumakain ng hayop na patay na. Para sa iba, nakakatakot itong panoorin. Para naman sa iba, tila may misteryong kahulugan. Dahil kapag may uwak na lumalapit sa isang patay na hayop, madalas itong nagiging simbolo ng kadiliman o malas. Sa Pilipinas, matagal nang may kakaibang reputasyon ng uwak. Kapag may uwak na umiikot sa paligid ng bahay, may mga matatanda na nagsasabing, may masamang mangyayari. Sa ilang lugar, pinaniniwalaan na ang uwak ay tagapagbalita ng kamatayan. Kapag may namatay na hayop sa paligid, madalas silang unang dumarating. At dahil dito, nabuo ang ideya na ang uwak ay may koneksyon sa kamatayan. Ngunit hindi lamang sa Pilipinas may ganitong paniniwala. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang uwak ay madalas iugnay sa misteryo at kadiliman. Pero ang tanong, may kakaibang kapangyarihan nga ba ang uwak? O may mas simpleng paliwanag ang siyensya? Sa larangan ng biology, ang uwak ay kabilang sa mga tinatawag na scavenger animals. Ang scavenger ay hayop na kumakain ng patay na hayop sa halip na manghuli ng buhay na biktima. Kasama sa mga scavengers ang buwitter, ilang uri ng ibon, at maging ang ilang hayop sa dagat. Para sa mga hayop na ito, ang patay na hayop ay isang madaling pagkain. Hindi na kailangang manghuli, hindi na kailangang maghabol, at dito pumapasok ang kakayahan ng uwak. Ang mga uwak ay kilala bilang isa sa pinakamatalinong ibon sa mundo. May kakayahan silang mag-obserba ng kapaligiran, tandaan kung saan may pagkain, at mabilis na matuto mula sa karanasan. Kapag may nakita silang patay na hayop, alam nilang ito ay isang pagkakataon para sa pagkain. Ngunit may mas mahalagang papel pa ang mga uwak sa kalikasan. Ang pagkain nila ng patay na hayop ay hindi lamang para sa kanilang sarili. Ito rin ay bahagi ng natural cleaning system ng kalikasan. Isipin mo kung walang hayop na kakain sa mga patay na hayop sa kapaligiran. Ang mga bangkay na ito ay maaaring manatili sa lupa ng matagal. At kapag nangyari iyon, maaaring dumami ang bakterya, kumalat ang sakit, at masira ang balanse ng kalikasan. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga ito, ang mga scavenger tulad ng uwak ay tumutulong upang linisin ang kapaligiran. Sa madaling salita, ang uwak ay parang tagalinis ng kalikasan. Kaya bakit madalas silang makita sa paligid ng kamatayan? Hindi dahil sila ay tagapagbalita ng malas. Hindi rin dahil sila ay may misteryong kapangyarihan. Kundi dahil sila ay matalinong tagamasid ng kalikasan. May kakayahan silang makita ang pagkain mula sa malayo. At kapag may patay na hayop, alam nilang ito ay isang source ng pagkain. Sa mundo ng kalikasan, ang kamatayan ng isang hayop ay nagiging buhay para sa iba. Sa paglipas ng panahon, ang mga obserbasyon ng tao ay nagiging mga kwento at paniniwala. Kapag madalas makita ang uwak sa paligid ng patay na hayop, madaling isipin na may koneksyon ito sa kamatayan. Ngunit sa likod ng mga paniniwala, mayroong mas simpleng paliwanag. Ang uwak ay hindi simbolo ng malas. Ito ay bahagi ng balanse ng kalikasan. Isang paalala na kahit ang mga hayop na madalas nating iniiwasan, ay may mahalagang papel sa mundo. Sa susunod na makakita ka ng uwak na kumakain ng patay na hayop, maaaring hindi ito isang masamang senyales. Sa halip, ito ay isang halimbawa kung paano gumagana ang sistema ng kalikasan, kung saan ang kamatayan ay nagiging bahagi ng pagpapatuloy ng buhay.